Good morning! For today's video ay gagawa tayo ng puto. Tatlong kulay yung gagawin natin, white, violet, saka green. So ito na po yung 1 kilong all-purpose flour. Ang 1 kilo po ay bali po 8 cups na na all-purpose flour. So maglalagay tayo dito ng baking powder. Sa 8 cups po na all-purpose flour ay lalagyan din natin siya ng 8 tablespoon ng baking powder. So, ang gamit ko po dyan ay 1/2 tablespoon. Kaya bali 16 na takal po ng baking powder yung ilalagay natin. Hindi ko kasi makita kung nasaan yung tablespoon ko na na measuring spoon. So, hinalo ko lang siya tapos ilagay natin yung 2 lata ng condensed milk. Sa condensed milk naman po kahit anong brand ay pwede na. Ang gamit ko po dyan ay yung nabibili sa Dali. Mura kasi yung Dali kasi. Ewan, bakit mura yon? Kaya doon ako kumukuha ng mga ingredients ngayon. So pares lang naman yung lasa, masarap din naman. Pagkatapos ay isunod na natin dyan ang tubig. Dahil 8 cups po itong all-purpose flour natin, ay maglalagay tayo dito ng 6 cups and a half na water. So, supposed to be, ang tubig po ay 8 cups din. Kaso naglagay tayo ng condensed milk dito na 2 malaking condensed milk, kaya 6 and a half na lang yung tubig na nilagay natin. So, di nga po pala kung maglalagay dito ng ng itlog. So, dito maglalagay ng itlog. Saktong ito lang ng mga ingredients na nakita nyo. Ito lang yung ilalagay natin. So, very limited lang yung ingredients. So, maglalagay ako dyan ng 1 cup ng canola oil. Pwede din pong vegetable oil or pwede rin pong melted margarine. So, ang available ko po ay canola oil kaya naglagay po ako ng 1 cup ng canola oil. Yon, yung mga molder po ay hindi na natin i-grease kasi naglagay na tayo ng oil dito sa mixture natin. So, haluin lang natin yan mabuti. Ako po, after ko nang mahalo siya ay sinala ko pa rin po yan. So, ito na, nasala na, kaya nakalipat siya ng ilagayan. So, pagkatapos ay hatian ko po sa 3 yung mixture. So, ang isa ay magiging puti lang. At ang isa naman ay kukulayan natin ng green. At yung iba ay kukulayan natin ng violet. So, yan ay hati-hati natin para pare-parehas. So, ito yung pangkulay natin. McCormick yung gamit ko. So, hindi ko po yan dinamihan yung kulay. Gusto ko maputla lang yung magiging kulay ng puto. Merong itim, siguro na dumihan. So, violet ito. Kunting patak lang, depende na sa'yo. Kung mas marami, mas magiging makulay yung puto mo. So, ako po, bali lang yan. Parang pastel color lang na violet. Lavender, ganun. So, konti lang yung kinulay natin. Minsan po kasi ay lumalasa kapag dinadamihan ko yung pangkulay. So, ito naman ay 4 cups doon sa 4 cups itong mixture na to. Mga 3 patak lang nung pangkulay ang ginamit natin. So, depende na sa'yo, pwede kang magdagdag. So, okay na to. Punta naman tayo dito sa kukulayan natin ng color green. Again po, patak-patak lang yung pangkulay na gagamitin natin or ilalagay natin. Ganyan lang. Bali, magiging light lang, super light na green yung kulay niyan. So far po, naging maganda po yung resulta ng mga natin. Hindi siya naglasa doon sa puto. Minsan kasi kapag sobra nating nadadamihan yung kulay, hindi talaga medyo may something na nalalasahan tayo. Siguro depende sa pangkulay. Ako kasi McCormick lagi yung ginagamit ko kapag nagkukulay ako. Maliban na lang kung gusto mo yung color and flavor. So yun, may mga iba pang brand na magagandang gamitin sa ganun. So ito na, okay na yung ating kulay light green, super light green na puto. So habang ginagawa ko nga pala to ay nagpapakulo na ako ng tubig sa steamer. Ayan, sa puto po bawal po tayo ma-overmix.
sa mixture natin. So, akala nyo lang yan mabilis yung pag-mix ko, pero hindi talaga yan mabilis. So, ito na yung tinira natin na magiging kulay puti lang. Ayan, dapat po kulong-kulo na yung iyong tubig na pinapakulo sa steamer. So, maglagay naman tayo sa mga molder, wag po punong-puno para naman makaalsa pa yung ating puto. Mga 3/4 okay na. Wag naman kalahati kasi ang liit nun. Medium size nga po pala yung gamit natin ditong puto molder. At kapag medium size po ay ni-steam ko lang siya ng 10 minutes. So kung maglalagay ka naman ng cheese, 8 minutes, tapos ilagay mo yung cheese, tapos isalang mo ulit ng 2 minutes. Kasi may mga cheese na hindi pwedeng isabay, kagaya ng Eden cheese, matutunaw siya pag isinabay. Pero pag yung mga daily keso, pwede siyang isabay. Or kapag ka yung cheese sa dali na nabibili. Diba? So, pagkatapos po natin ito ay tinakpan na natin at yung takip ng steamer natin ay nilagyan natin ng tela. So, after 10 minutes, ito na po yung product. Napakaganda oh. Nag-crack pa siya sa ibabaw, diba? So, sakto lang din kasi di tayo maglalagay ng cheese. Sakto lang din na nag-crack siya sa ibabaw. So, yung gamit ko po nito high temperature, yung temperature ng ating kalan. So, light violet and light green. Ayan na po.